Sa wakas at maiilagay na nga rin itong kubo natin dito sa patungan niya. Ngayong araw, nagpatawag nga kami nila Arnie ng 14 katao na magbubuhat nitong kubo namin para maipatong na sa patungan. Kaya naman samahan nyo kami sa kaganapan na ito. Tapos na nga yung pinagawa kong patungan nitong kubo natin, kaya naman ngayong araw ay papalipat ko na nga rin. Marami na rin kasing sumusuporta sa amin nila Arnie na nag-aalala nga dito sa kubo natin, baka nga raw anayin. Syempre, dahil isa ito sa pinangarap namin nila Arnie, kaya naman iingatan nga namin ito. Hindi namin hahayaan na masisira nga basta-basta at basta na lang kakainin ng anay. Mahigit isang buwan pa lang din naman ang nakakalipas simula nga nung hinatid itong kubo natin dito. Sa batuhan din siya pinatong, kaya hindi naman siya inanay. Mabuti na nga lang hindi lupa yung pinagpatungan, dahil kung hindi sigurado ay nag-uumpisa na ngang anayin ito ngayon. Hindi nga rin ho pala sila gaanong nahirapan sa pagpatong nitong kubo natin, dahil gumamit nga sila ng dalawang tabla na magsisilbing daanan nga ng bawat poste nitong kubo natin. Mahihirapan kasi sila ng sobra kapag nga binuhat nila itong kubo natin hanggang maipatong dito sa patungan. Kaya naman gumamit na nga lang sila ng dalawang tabla, i-slide nga lang nila yan diyan. Sobrang bigat nga ho pala nitong kubo natin. Kung susubukan nga namin nila Arnie itong buhatin, ay naku, hindi nga namin ito maiangat. Kaya naman kinakailangan talaga ng maraming tao para lang maiangat at mabuhat itong kubo natin. Sinigap ko nga na makapagpagawa na nitong patungan ng kubo natin para mailipat na nga ito at para mas lumawak na nga yung space namin dito sa harap. Sobrang nasasabik na rin kasi ako makapagtanim at makapag-alaga na nga ulit ng mga hayop, tapos maayos na nga rin itong bakuran. Lalo na nga yung pagtatanim ko ng mga gulay, sobrang namimiss ko na nga yun. Saka gusto ko na nga rin ulit gumawa-gawa dito ng kulungan ng mga alaga naming Rhode Island Red Chicken. Maganda nga rin kasi silang pagmasdan pag nakakulong sila ng sama-sama, tapos mahumulot nga lang kami ng itlog nila. Tulad nga ng ginagawa namin dati dun sa dati naming inuupahan na bahay. Bukod doon, may isa pa nga kaming plano nila Arnie, pero saka na nga namin sasabihin sa inyo, basta siguradong ikakatuwa nyo nga din yun. Sa ngayon ay paunti-unti lang din namin ini-improve itong bakuran namin para nga sa susunod na plano namin na pwede namin pagkakitaan. Basta abangan nyo yun, sobrang simple lang nun, pero alam namin na magugustuhan nyo. Gusto ko kasi at isa din sa mga plano ko na kahit maliit lang itong nabili kong lupa, bukod sa mapatayuan ko ng pangarap kong bahay, mapagkakitaan din namin nila Arnie. Ewan ko ba, habang tumatanda nga ako, mas lalong naiengganyo nga ako sa pagnenegosyo. Isa din kasi sa mga pinapangarap ko yung dumating kami sa punto nila Arnie na financial stable na din kami. Yung kapag patanda na kami, hindi na namin kailangan pang magtrabaho. Yung tipong i-enjoy na lang din namin yung buhay namin. Yung tipong makakapag-travel kaming dalawa. Yung makakapunta din kami sa magagandang lugar na pinapangarap naming mapuntahan. At sa wakas, dahil sa pagtutulungan ay naipatong nga din itong kubo natin. At syempre, bilang pasasalamat ay pakakainin nga natin sila ng masarap. At sa mga susunod nga na pagkakataon, kapag nga nagkaroon rin kami dito ng medyo malaking handaan, ipapatawag nga din namin ulit sila. At syempre, bilang pasasalamat nga yun ulit dahil tinulungan nga nila tayo. Sobrang nagpapasalamat nga kami sa lahat ng tumulong magbuhat nitong kubo. Sobrang na-appreciate ko nga dahil bibihira nga lang din yung mga tao ngayon na nagkukusang loob tumulong sa atin. Yun din nga ang isa sa pinagpapasalamat ko sa taas. Dahil simula nga nung nag-umpisa ako, wala pa man ako sa vlogging, hindi niya nga ako pinabayaan at hindi niya rin ako binigo sa lahat. Palagi nga may kaparaanan at kahit saan man ako mapunta, binibigyan niya ako palagi ng mga taong hindi ko inaasahan na makakatulong nga namin para mapagaan lahat. Palagi niya nga rin tinutugon lahat ng kahilingan ko at kahit nga hindi ko hilingin minsan ay binibigay niya nga din. Nang maipatong na nga itong kubo natin at pag-alis nga ng mga taong tumulong magbuhat ay nag-spray naman ako ng kontra ulit sa bukbok. Nung nakaraan nga nag-spray ako, Solignum nga yung ginamit ko, pero ngayon ay Simbus na nga ang ginamit ko. Ito na nga ang ginamit ko para siguradong wala na nga matirang bukbok. Nisprayan ko na nga din ng puro dito sa kwarto para siguradong hindi na nga rin magkaroon ng bukbok dito. Mahirap kasi kapag nga binubukbok ito. Syempre dito kami natutulog nila Arnie, kaya naman dapat ay hindi nga makate ang loob. Mahirap na nga kapag dumami na ang bukbok nito ay mahirap na nga pigilan. Tsaka imbis na mapasarap nga ang tulog natin dito dahil nasa bahay kubo tayo, hindi nga tayo makatulog dahil sa sobrang kati. Habang nag-i-spray nga ho pala ako kanina dyan ay bigla nga ho palang dumating itong tatay nila Arnie. Nako, ganyan nga yung magulang nila Arnie, bigla-bigla na nga lang minsan nadating dito tapos tutulungan nga kami sa mga ginagawa namin. Minsan nga nagugulat na lang kami nila Arnie sa pagdating niya. Nung nakaraan nga gumawa kami ng mga kulungan ng manok namin dito, pang samantala nga lang yung bubong na ginawa namin, kaya naman nung may malakas na hangin ay inilipad nga. Halipas nga ang ilang araw, nagulat na lang ako, gawa na nga yung kulungan ng manok at maayos na nga rin yung bubong. Ang gumawa nga daw nun nung wala ako, yung mama at itong papa nila Arnie.